sa tunay. Sikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad pumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Erica. I'm going to be a bride sa 2025. And I have this feeling na unti-unti na akong hindi pinaprioritize ng magiging husband ko. Alam ko parang ang dating ko nagrereklamo na agad ako. Pero nararamdaman ko na mas mahalaga sa kanya yung pamilya niya at yung mga kamag-anak niya kesa sa akin na magiging asawa niya.
Kapag sa relatives niya tsaka sa pamilya niya, hirap na hirap siyang mag-say no. Lagi siyang may time para doon. Pero pagdating sa akin, lagi na lang po akong nababump off o hindi pinapagbigyan. Ang dahilan niya ay minsan lang daw niyang nakakasama yung mga kamag-anak niya. May mga times pa nga na ayaw niyang makipagkita sa akin kasi pagod daw siya. Pero kapag sa mga kamag-anak niya, pag sa mga pinsan niya, kahit araw-araw pa silang umalis, okay lang. Pero pag ako ang nag-aya sa kanya, sasabihin pagod, walang pera, okay lang pero libre mo ko. Tapos kapag inopen up ko naman sa kanya tong nararamdaman ko, parang hindi niya naman pinapansin. Ramdam ko na least priority ako sa kanya. Palagi yun. Tapos nagagalit siya kapag naririnig niya yung mga nirarason ko. Lagi niyang sinasabi na hindi ko raw siya iniintindi. Ako pa ang hindi umiintindi. Wala nga siyang oras para sa akin eh. Alam mo, DJ Lindsay, lagi na lang akong umiiyak. Pagkatapos kong i-open up sa kanya lahat ng nararamdaman kong pagkukulang sa relasyon namin. Pero pagkatapos kong umiyak, bigla na lang siyang manunuyo sa akin. Lalong-lalo na pag sa social media. He is big on that. Sasabihan ako ng I love you so much. Doon sa wall ko, syempre nga naman maraming makakakita na tao. Magko-comment sa lahat ng mga post ko. At magpo-post pa siya ng picture naming dalawa. Tapos nakatag ako. Diyan lang naman siya magaling. Yung mag-post sa Facebook. Pero minsan kapag hindi ko siya pinapansin, wala rin naman siyang ginagawa. Alam mo yung parang ang galing-galing niyang boyfriend sa Facebook. Pero pag sa totoong buhay na, hindi naman siya umi-effort para sa akin. Ang ending, ako pa rin ang nag-a-approach sa kanya to fix everything. DJ Lindsay, sign na ba ito para bitawan ko na ang 8 taon na relasyon namin? Sign na ba ito na kailangan ko nang mag-move forward without him? O baka naman nag-overreact lang ako. Baka naman kasi sobra-sobra ang inihingi ko sa kanya. Tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. Muli, ako si Erica at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, baby girls, baby boys. Naku, Panggaha, syempre naman para makita mo ako live na live ngayon pong araw na ito ng Friday. Dali na, punta ka na sa Facebook, facebook.com/EnergyFM1067. We are so live on Facebook. And hello din po sa lahat po ng mga nakikinig, probably sa inyong mga sasakyan, sa mga bahay ninyo, habang naglilinis kayo. Ako ang background ninyo. Maraming salamat. Habang nagtitinda kayo dyan sa mga palengke, sa mga bakery, hintay kayo ng pasahero, oo, sa mga tricycle drivers natin dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Wow!
Hoy, may kilala ka bang ganyan? Yung big on Facebook. Pag sinabi nating big on Facebook, ibig sabihin doon lang siya magaling sa Facebook. Kumbaga kapag nakikita ng ibang tao, magaling siya. O sa social media, doon siya nag-e-effort. Pero ang katotohanan ng buhay, bokya siya. Oo, in real life. May kilala ka bang ganyan? Yung malambing lang sa Facebook or kahit hindi sa Facebook, sa social media. Pero sa totoong buhay, ay, para siyang tuod, be. Walang ka-effort. Magaling lang kapag marami ang makakapuri at makakapansin. Wow! Diba? Magaling lang mag-show off on social media. Pero sa totoong buhay, wale. Nga. Mas kawawa yung girlfriend sa totoong buhay. Or sige, pagpalagay natin na may mga lalaki din talaga na ganyan, no? Na sino-show off lang ng mga babae. Pero alam mo yun, sa social media lang talaga magaling. Pero sa totoong buhay, walay naman talaga. Ngak-ngak lang ng ngak-ngak. Oo. Dali, message mo sa akin kung anong masasabi mo at mararamdaman mo kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Erica. Nagkaroon na ba ako ng relasyon na ganyan? Feeling ko wala pa naman. Yung sino-show off lang ako on social media. Aawa naman ng Diyos, normal naman yung mga nagiging jowa ko. Parang ako lang yata ang abnormal. Ako lang yata ang hindi, alam mo yun, hindi okay para sa kanila, no? Feeling ko lang, ha? Oo. Hindi kasi para sa akin, may mga tao talagang ganyan yung nagmamagaling lang kapag maraming nakakakita. Yung gusto kasi na-validate yung kanilang mga efforts by some other people. Ganyan. Pero wait, itong unang problema mo is wala siyang time para sa'yo. 'Di ba? Na parang pag yung mga barkada niya or di kaya naman mga kamag-anak mga kamag-anak at pamilya ang humihingi ng time sa kanya, go agad, go for gold. Pero pag ikaw, either walang pera, pagod, sige, okay lang pero libre mo ko, ang tibay. Oo. Diba? So, mahirap talaga yan kasi hindi ka nga pinaprioritize ng lalaki na yan. Siguro meron talaga siyang ibang something, diba? Meron siyang ibang iniintindi, yung level of priorities niya medyo wala ka sa top. Ganyan. Siguro preoccupied siya with a lot of things. Pero kasi, sabi mo, ikakasal na kayo sa 2025. That means, ilang kembot na lang magiging misis ka na at magsasama na kayo sa iisang bubong. Naisip ko lang naman, bakla, what if itong moments na ito, talagang ginugugol niya na sa pamilya niya at sa mga kamag-anak because he knows na once na naikasal na kayo at nagkaroon na kayo ng supling ng anak, syempre, yung inyong mga atensyon nandun lang sa anak ninyo, 'di ba? Kumbaga yung focus niya nasa inyo na lang mag-ina. Kumbaga, alam mo yun, enjoy niya na lang siguro yung time together with his tawag dito relatives at saka family members kasi nga everything will change once na kinasal na kayong dalawa. Narinig niyo na ba yung sinasabi nila na once na nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, sila na talaga yung priority mo? Ang pangit man pakinggan pero hindi mo na priority yung pinanggalingan mong pamilya. 'Di ba? Wow! Of course, tutulungan mo sila pero ito ang focus mo ngayon, yung mag-ina mo. 'Di ba? Yung iyong, alam mo yun, yung nanay ng anak mo at saka yung anak mo mismo. Kasi bumubuo ka na ng pamilya What if ganun talaga yung nararamdaman niya? At medyo naboblow up mo lang kasi hindi ka sanay na palagi siyang alam mo yun, bonding sa kanyang mga kamag-anak at sa pamilya. Malay mo lang naman, bakit hindi ka rin makipag-bonding sa pamilya mo at saka sa mga kamag-anak mo? Bakla? Diba? So, feeling ko, that's one point, diba? Number 2 is baka nga, imposible naman na hindi kanya priority. Oo, 'di ba? Imposible. Alam mo, ipagpasalamat mo na lang nga. Sorry yung iba might not, agree with me, pero ipagpasalamat mo na lang na ang kasama niya madalas ay mga kamag-anak niya, 'di ba? Oh. 'Di ba? Pamilya niya, kamag-anak niya, hindi ibang babae, hindi tropa, hindi mga kaibigan, hindi barkada, ganyan. 'Di ba? Next year naman, pag kinasal na kayo, kahit pa ilang beses mo siyang, kahit pa nga hindi ka na mag-effort na mag-ask sa kanya na mag-date kayong dalawa, nandyan na yan dahil magkasama na kayo sa iisang bubong. Next year, 2025. No? So, I think, only. Wala lang nasabi.
So, wala naman sigurong third party. Oo, siguro ano lang yan talaga, nag-e-enjoy lang siya ng buhay binata kasi next year, ikakasal na nga kayo. 'Di ba? Oo, sabi dito ng ating mga pangga, sabi ni Jenny, wag kang tumuloy girl, wag kang kumuha ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo be. Now pa lang nakita mo na ang totoong sitwasyon or bakit di mo i-ask siya kung bakit much more ang time na niya sa kanila kaysa sa'yo. Oo nga naman. Pwede mo naman siyang kumprontahin. Baby, ba't ba ganon? Bakit hindi mo na ako pinaprioritize? Bakit kapag yung pamilya mo, mga kamag-anak mo, okay lang. Pero pag tayo, hindi na tayo nagde-date, hindi na tayo nagkikita. Anong meron? Wow! Pero don't come in strong ha. Kasi baka mamaya isipin niya na pinagdadamot. Diba? Baka isipin niya hindi siya effort. Yun yung tingin mo, diba? Mas maganda yung polite pa rin yung pakipag-usap mo, ganyan, soft pa rin yung tono mo para hindi kayo nagka-clash, diba? Hindi kayo nag-aaway, diba? Hindi mag-crash yung feelings ninyong dalawa. So there. Sabi naman po dito ni Mickey, morning Madam Linz, para sa akin, natagalan mo yung 8 years. Kung lately lang na ganyan, ask mo kung bakit. Baka malay mo naman, sinusuyo niya muna yung mga kamag-anak niya at pamilya niya. Tiis ka muna, naka 8 years na nga kayo Malay mo, pag nagpakasal ka na at meron na kayong anak, mag-iba na siya. Diba sabi nga nila, if you can't beat him, join him. Ganun lang yon, no? Sabi yan ni Mickey ng Urban Scooters ng Mandaluyong. Hello po! Sabi ni Jeff, bilihan mo ng G-Shock para magkaroon siya ng time para sa... Uy, may brand ka pa talaga dyan. Sabi naman ni Kevin Nerpio, kung ganyan pala ang boyfriend mo, bakit ka nag-yes nung nag-propose siya sa'yo? Kakasal ka na next year, di ba? Everyone has a toxic trait. Baka may pagkukulang ka din, di ba? Oo. Sabi naman ni Arch, mukhang one-way street lang ang relationship but you deserve what you tolerate. Ultimately, ikaw din ang dapat mag-decide on what will give you peace of mind. Oh. So, nasa iyo talaga ang baraha. Oo. Ako, yun lang yung talagang feeling ko. Kasi ang pangit naman kung iisipin mo agad na negative, 'di ba, na wala siyang time para sa akin. Siguro hindi niya ako gustong kasama. Siguro hindi niya ako priority. Try mo munang intindihin yung sitwasyon. Ganon. Kasi yan yung nagiging problema Kaya tayo nag-overthink ng malala at mabisang-mabisa di ba? Kasi inuunahan natin ng mga negative thoughts yung mga bagay sa buhay natin. Isipin mo muna yung kung ano bang logic o baka kailangan mong intindihin talaga, di ba? Again, doon ako nang gagaling sa bilang isang fiancé din tulad mo. Pero ako kasi long engagement, bakla. So, ako, naiisip ko na kapag, si Romel naman, hindi naman nawala ng time para sa akin. So, pinagpapasalamat ko yon by the way. Pero siguro ako ganyan yung iisipin ko na baka next year kasi kayo na yung focus Paano magpo-provide para sa inyong mag-ina? Paano katutulungan mag-alaga ng anak pag nagkaanak na kayo? Diba? Kasi everything will change kapag nagkaroon na kayo talaga ng sarili ninyong pamilya. Oo, so yun na lang yung isipin mo. 'Di ba? Sabi pa dito ng mga pangga natin, mas okay po na pag-usapan nyo yung issue mo kasi walang maaayos kung hindi nyo naman yan. Kung hindi nyo alam kung anong problema. Sabi naman po dito, hi Pati Lindsay, happy Friday. Pabati naman po sa asawa ko si Susu Denley. Hello! Kamusta kayo dyan? Well, yun nga, kausapin mo siya. Tell him how you feel. Kasi, sabi nga niya, nakausap niya na many times pero parang dinidisregard lang naman yung kanyang feelings. Pero this time, alam mo yun, maging seryoso ka. Kailangan natin mag-usap. Ganyan yung tono. Tanggalan natin ang music para kunwari, totoo. Babe, kailangan natin mag-usap. Kasi this has been going on for so long and hindi ko gusto yung nararamdaman ko. Ganon! I-explain mo thoroughly kung ano yung naiisip mo, nararamdaman mo. I-voice out mo lahat ng nasa dibdib mo. Kasi pag di mo nilabas yan, magiging problema lang yan hanggang sa sasabog ka na lang. It's a no-no for me. Kailangan i-express mo lahat ng nararamdaman mo. Fiancé mo naman yan, magiging asawa mo na siya So, why hide things from him? Lalo na if it involves your feelings, 'di ba? Dapat ka transparent ka sa kanya dahil siya na yung magiging kabiyak mo 'di ba? Ganun lang 'yun. Oo. Thank you very much sa lahat po ng mga nag-comment po sa atin via facebook.com/energyfm1067. So, Erica, if I were you, kung ano yung sa tingin mo, kasi I'm sure may hunch ka na ngayon kung bakit ganyan.
i-voice out mo lang yung nararamdaman mo. And if you come to a conclusion na siguro nga hindi ka niya priority, ano yung dapat mong gawin para maging priority ka? Diba? Tanungin mo siya, bakit hindi mo ako pinapansin? Bakit marami kang time para sa mga kamag-anak mo? Tapos I feel like you don't have time for me. Tanungin mo siya. Diba? So pagkatitigil hanggat hindi ka nakakakuha ng sagot. Ganyan. Tapos yung sa Facebook, saka mo na problemahin yan. Problemahin mo muna yung wala siyang time para sa'yo. Lahat naman ng tao ganyan, ma-show off sa Facebook. Ginagawa nilang avenue yan para ipagmalaki yung mga bagay-bagay sa buhay nila. Masanay ka na lang. Magpasalamat ka nga, ikaw yung pinopost, hindi ibang babae. Diba? Real talk lang. Wala nga talagang wala namang third party. 'Di ba? Nagjejeling-jeling ka lang dahil sa mas inuuna niya yung kanyang kamag-anak at kanyang pamilya. Alam mo, mahal ko, masasaktan tayo ng taong mahal natin, no? Many times. Pero kailangan firm lang tayo doon sa desisyon natin to be with them. Lalo na kung ikakasal na tayo with them, 'di ba? Kasi ang daling sabihin na sige, pakakasalan kita. Pero kapag nagkaroon na ng problema, ganun lang ba? Iisipin mo na agad na itapon yung 8 taon. Wow! Ganun lang yun? Here we go again, hurting each other for no